Noon pong April 2013 naman ay naputol ang winning streak ng ating idol nito nang makalaban niya si Rigondo. Ito talaga si Rigondo, ano to no? Parang itong hadlang sa mga pangarap natin mga Pilipino. Pero alam niyo po ba kung bakit naputol? Dahil lang po sa desisyon sa puntos. Alam ba kung ano nangyari sa akin? Papunta ako ng Isabela, may laban ka. Paglapag na eroplano, tumakbo ko dun sa airport. Naghanap ako ng TV. Nanood kami ng mga bumbero sa ganung kaliit na TV. Pagkatapos, napabagsak mo to, di ba? Ano nangyari? Ba't natalo ka pa sa puntos? Iba po kasi yung mga desisyon ng mga... Iba yung desisyon ng mga judges eh. Iba yung nakikita nila. So, depende lang po kung ano yung gusto nilang style na ipi-favor nila. But at that day, that night, favor nila yung tumatakbo-takbo. Ay, tumatakbo-takbo to, no? Anong height nito? Parang maliit. Nakita ko na to ng personal sa Las Vegas na lumaban eh. Maliit sa Rigondo. 5 feet lang ata yun. 5 feet, ano? Bakit parang mas hirap kayo sa mas maliit sa inyo kaysa sa mas malaki sa inyo? Eh kasi po, nung style ko po, in 2012, mahamon na ako eh. Sumusuntok lang ako at wala na akong pakialam sa mga strategy at saka technique. So, nung lumaban ako kay Rigondo na isang technician, then natalo ako. Kasi kahit gaano kalakas, kung hindi mo matamaan, eh wala din. But in terms of mga close fight lang pa rin yung laban. Although natama ko siya nung left hook at na knockdown. Knockdown? 9th round ba yun? 9th round na tapos. 9th round, bagsak. Ano ba nangyari doon? Ba't nabilangan ba yun? Nabilangan po. Nabilangan. Marami kang Saved by the Bell. Nakita ko eh. Kahit si mamaya babalikan natin. Meron kang isang Saved by the Bell na kalaban mo, dapat hindi na, Vasquez yata yun, dapat hindi na tumagal. Kasi hilo-hilo pa nung binibilangan ng Eto rin, kapabagsak mo, dapat panalo ka rin, kaya nagtakbo siya ng takbo. Anong pakiramdam mo? Meron ka doon kasi injury sa balikat naman dito? Before the fight, dapat hindi ako lalaban nun. Kasi sabi ng doktor na may daw ako sa shoulder ko. Saan? Sa kaliwa? Sa kanan. Kanan? Ito na-injured sa'yo, no? Bakit? Anong dahilan? May yung rotator cuff ko po. Yung naghahawak ng rotator cuff ko. Na parang naputol or na siya. Sa ensayo? O... Sa ensayo at saka lahat ng ensayo through the years na parang napuputol siya. So, ang sabi ng doktor, natakot nga ako doon kasi sabi ng doktor na baka career threatening daw kasi naputol talaga yung at saka may may masakit siya. Lahat ng movements ko po sakit po. Hindi nga ako makatulog ng nakahiga ako dito. Dapat kailangan nakahiga ako dito. Tsaka naka-straight tong kamay ko. Kasi ganun kasakit? Sakit po. So, nung lumaban ka kay Rigondo, masakit na yon? Masakit po. Kaya nga wala akong straight. Nung nakita mo yung lumaban ako kay Nishioka, nandun yung mga straight. Oo, puro straight. Eto, hindi ka... walang straight. Oo, puro hook. Puro hook lang. Oo. Ang hirap din, kahit na nararamdaman, ang dami mo ng injury. Sa kamay, balikat, sa mata, naputukan ka rin. Ano pang gusto mong injury? Iwan ko pa, tingnan ko lang ha. Sana wala na injury. Okay, sana sa March 28, puro injury naman ang abutin ng kalaban mo. Ano ba ngala nun? Si William Prado po. Prado lang yun. Mas magaling Land Cruiser doon. November 2013, mga kapamilya, ay muling nagharap si Idol Nonito at si Vic Darchinia. Noong 2007 po, ay una silang nagharap at napabagsak niya ito sa 5th round.
fifth round. Pero ngayon, medyo nahirapan ka kay Vic Darchinyan. Bakit? Anong dahilan? Medyo tumagal yung laban. Nandun na po yung bad habit na gusto ko lang suntukan. Hindi na yung technique Masagulero ka ba? Okay, no? Street fight. Ito street fight. Yeah. Pero usually, yan yung nakakadisgrasya, yung street fight. Opo. No? Pero yung before the fight, may flu po ako noon. Na muntik na yun na-cancel yung laban. Grabe, The week of. sakit sa balikat, sa kamay. Ito naman, pulo ka ngayon. Pero kompleto, walang sakit sa balikat, sa Wala kamay. naman. Ang reaction lang is very slow. Kaya natamaan ako ng marami. Saka pagkatapos ng laban, I had four fractures in my face. 4 fractures? May 1, hirap. 2, 3, 4. 4. Akala ko 4 fractures. So, eto, nakita ko yung laban, tumagal, tinatamaan ka niya. Siyempre, nandun pa rin sa kanya yung rematch to. Kailangan maagante ako. Pinatulog ako nito eh. Di ba si Vic Darchinyan ang tumalo dun sa utol mo na boxer? Opo. Anong nangyari dun? Makikwento mo nga yung Nung boxing lumaban sila, boxer ka na nun? boxer na po ako nun. Opo. Ba't hindi ikaw ang kalaban? Ba't yung utol mo? Kasi mas mataas yung timbang ko kaysa kanila. Nung natalo din yung kapatid ko, naghanap sila ng challenger. Sabi ko, okay, bababa ako ng timbang. Pero paikwento mo nga sa amin yung laban ng kapatid mo at ni Vic Darchinyan. Nervous ako nun. Unanimous decision ba yun? O binubuo? Hininto ata yung laban kasi yung panga ng kapatid ko. So yung unang laban mo nung 2007, talagang galit na galit ka kay Darchinyan. Parang ganun po. Anong nasa isip mo nung pag-unang akyat mo ng ring at nakita mo na siya nasa ibabaw na? Before the fight, grabe, mayabang kahit ano-anong sinasabi Siyempre, ko po. kapatid mo, pinabagsak ko, ikaw naman. Sila lahat ng mga corners niya. So nung nandun ako sa ring, parang wala na akong pakialam na magiging world champion, wala na akong pakialam Basta mabugbog ko lang to. Opo. Kaya umiyak yung utol mo eh, di ba? Tsaka ikaw, nagyakapan kayo, parang mission accomplished. Etong second fight, ano na yung pakiramdam mo sa kanya? Yung rematch nyo na, ganun pa rin ba yung galit mo? Wala na akong galit. Wala na akong galit. Ang ano ko lang na gusto ko lang matamaan yung suntok ko na the left hook at mawala na siya sa... Dihado ko pa nga raw sa puntos dito eh, bago mo siya mapabagsak. Opo. Alam mo yun? I feel na behind ako kasi marami akong tama nung laban eh. First time in my career na natamaan ako ng ganun. Masasakit din. After the fight, doon sakit at masakit talaga. Sa laban naman, hindi mo feel yun. So after the fight, that was the worst time na sakit yung mukha ko talaga. Ano tumama uli sa kanya? Hook na naman yun. Left hook po. Left hook yun. Ganun pong parang ganung scenario po ng first fight. Ganun pa din. Oo nga. Pero mas ano to, parang gusto niya lumabas ng ring, di ba? Gumapang pa ganun. Kala niya, kaya ka niya. Eto na. Tapos his power punch. That is the power. Darchinyan landing with a big left. Oh, good left by Nonito. Towards the end of the run, another left. And both men trading bombs. They started throwing punches after the round. What? The bull. Oh. Right hand by Donaire. Again, they exchanging at the close of the round. Right Good hand. right by Beautiful Donaire. right hand. By Donaire. Good counter right by Nonito. But Darchinyan comes back. Donaire comes up with himself. Donaire gaining some lost ground dito sa round na ito. Looking to finish strong dito. Left. Darchinyan was trying to bully him at that time. And that's why he got caught. Another right by Nonito. Oh, there was a crash of head. Oh, big Right, left. Big left. Bagsak. Bagsak. Si Darchinyan. Left hook. The same left hook. Beautiful. He is Beautiful. down. He is hurt. He is wobbly, Ronnie. He is wobbly. Don't give him time, Nonito. Big left hook. And Another left Nonito hook. going for it. And Darchinyan holding on. Trying to wrestle Nonito, but he is glassy-eyed. He He's is glassy-eyed. seeing stars right now. Another Big right hand. straight. He's hurt. He's hurt. He's hurt. A clubbing left hand by Nonito. Nonito Kanan, Kaliwa. looking to finish up Darchinyan. Bumagsak na po, and he is wobbly. He is in dire straits. Look at him. He's looking at his corner. Big right hand by Nonito.
Tumitingin na sa corner si Darcinian looking for instruction. He is hurt. Another right hand. Nonito is going Clapping for the left fence. hand. Beautiful Left left uppercut. uppercut. It's over! It's over! Beautiful. That's what we call a splendid. Noon naman pong May 2014 ay tinalo ni Nonito Donaire Jr. si Simpiwe Betieka. South African din to. South African, dali dalawa na ang South African Tatlo na po yung nakalabang ko South African. Sino-sino yun? Yung unang first time ko nag-sign ako ng kontrata with Top Rank in 2008. Pangalan nun? Ba, hindi ko alam. Metalani. No, Muruti, Mitalani. Muruti, Metalani. Hindi nga matandaan yung pangalan. Oo, pero yung Pangalawa, ang salita ng pangalan nun is Muruti, Talani. Muruti, Talani. Kaya, Talani, Talani. Eto naman, pang-limang world title mo na. WBO featherweight title. Umakyat ka na naman. Opo. Anong timbang mo na nito? 126 po. Ako, grabe. From 122. Apat na naman at dagdag. Opo. 110. Bali, record na rin to kahit paano. Ikalima, ha? Ang hirap na rin. Kunti lang yung nakaabot ng 5. Totoo. Ng 5 title. Dito ka naputukan ng mata. Paano nangyari? Ba't nasuntok ba sa siko? Sa Siko po. Siko? Opo. Siko hindi headbutt. At saka headband po. Ito yung gumaganon pa. Tsaka hindi talaga, wala akong makita ng ano. Kasi naano ako sa Siko. At saka yung dugo pumupunta sa mata ko. Kasi ito daw yung narinig ko dun sa commentator, yung mapangit yung biyak, yun daw sa madugo at saka yung tatama sa mata mo yung dugo. Ano yung unang putok, anong naramdaman mo? Kaya ko Para lang tubig lang yung nafe-feel mo. But every time na nagbi-blink ka, mafe-feel mo na parang may ano talaga, may problema yung vision. Opo. Yung At saka mafe-feel mo yung iba yung parang may sugat eh. Mafe-feel mo. Sa'yo, dito yon? O dito? Dito ba yun? Ewan ko. Hindi mo na rin alam. Hindi Ano? Sa dami mo ng putok din. Hindi ano? naman, kasi yung last fight ko, may dalawa ako eh. At saka this fight, dito Betieka pa rin, dito ate. Pero ito, tinuloy mo pa rin, di ba? Tinuloy mo pa rin Opo. yung laban. Opo. Tinuloy ko pa rin. Napabagsak mo ba siya? Napabagsak ko in the 4th round ata. 4th round ng upper. Ng left hook. Left hook. No, straight. Straight and then left hook. Pagkatapos diretso pa rin. Hanggang sa itigil na ng doktor. Gusto mo pa eh. Opo. Nakita ko, sabi mo, gusto ko pa lumaban. Kaya lang talaga tinigil na kasi walang tigil Kasi yung... rules ng Macau po yun na after 4 rounds. Sa Macau to. Opo, after 4 rounds, kung may injury, they will go to a scorecard. Sasabihin ng doktor kung hindi diretso o hindi. Controversial for sure. Winging shots. And that goes back to the first round of the fight. The fact that it's a technical decision because it was stopped on cuts and went to the suns. It becomes a technical decision for Nonito, providing they have it that way, providing they have it scored the same way I did. And now the new WBA Undisputed. Noon naman pong October 2014 ay medyo hindi pinalad ang ating idol na si Nonito. Dahil medyo ang nagwagi dito ay si Nicholas Walters ng Jamaica. At medyo ayaw ko na nga sana pag-usapan to pero nalulungkot man ako dahil siya ang naging Lord of the Rings sa round 6. Ano ba yung kwento dito? Gaano ba kalakas talaga to si Nicholas? Alam mo, bago kita ma-interview dyan, napanood ko yung laban niya kay Dick Darcinian. Binugbog din niya si Dick Darcinian. Alam mo, sa nakita ko, ewan ko kung tama yung analysis ko. Kaliwat kanan na suntok niya, malakas ano? Mabigat po yung suntok niya. Dahil malaki siya o... Malaki siya, pero may taong mabigat yung kamay at may taong malakas. Ang suntok ko ay mabilis at saka malakas. Sa kanya mabigat lang talaga yung suntok niya at saka malakas at yung katawan niya. Ano ba height niya? 5'7 ata eh. 5'7. Medyo maliit din naman. 5'7 and a half ata.
So, medyo matagat sa akin. Pero mas malaki talaga yung Pero sayang, no? Meron pang hook na tumama na Saved by the Bell lang. Kung nagkataon na may oras pa, ikaw ang panalo. Kasi pumunta pa sa, ano nangyari doon? Nung nag-bail, talagang walang-wala na siya. Kasi pumunta ng corner ko. At saka nung pumunta ng corner, nakita ko sa mata niya na talagang wala na talaga yung mata niya. So kaya nga, the next round, yun yung mali ko. Kasi pinagsabi ng father ko na, okay, nakuha mo na siya. Now, it's time to be smart. Okay. Ako naman, nakita ko yung mata niya. Nag-globe ka. O, sabi ko, ito na. Ano ba? Ito na. So ano sabi ni Daddy? It's time to be smart. Ibig sabihin, laruin mo Opo, nang mas laruin. mauta Opo. ang laban. Opo. Kasi Ikaw makukuha naman, mo na yun eh. naging agresibo ka. Ako naman, isang suntok na lang to. Isang suntok na lang. So hindi mo siya sinunod. Hindi ko sinunod. Matigas ang ulo mo. Opo. Prodigal son po. Prodigal. Kung sinunod mo Black pa. sheep. Kaya sinabi mo, by this time, susundin ko na ang tatay ko. This time, kasi nung dati, nag-break up kami ng father ko. Diba? Tama. Nag-break Break up up. kayo. Opo. Alam ko, naging mag-shota kayo. Diyan pumasok si Robert Rodriguez. Opo. Robert Garcia. Opo. So, nag-break up kami. Yung boses ng father ko dati is the primary. Kung ano man yung sinasabi niya, maririnig ko. But for a while na, it's been 3 years or 4 years na naghiwalay kami. So, yung kailangan ko nang i-register yung boses niya. So, sa laban, hindi ko talaga marinig yung sinasabi niya, kahit anong sinasabi niya. Kasi hindi naman sa matigas yung ulo ko, parang wala talaga akong plano. So, this time, for this fight, nag-umpisa kami na to give me a mission every round para kung ano yung sinasabi niya, makukuha ko yun. Maririnig ko siya. Yung mga sinasabi ng tatay mo, parang BBL yan. Boxing Basic Law. Yung nasa utak mo na yan, di ba? Opo. Kahit gaano ka, no matter how loud or kahit may putukan diyan, pag nandun yung pag magsalita yung father ko, maririnig. Pero hindi mo naman sinisi yung sarili mo dahil hindi mo siya sinunod. Ngayon, ganun ang nangyari sa laban mo kay Walters. Hindi naman. It's a big learning experience kasi first time na feel na natalo talaga ako sa laban. And wala akong magawa nun except to be better, to be stronger, and to be Anong smarter. tapang mo? Kasi nakita ko na bumagsak at tumayo ka pa uli, lalaban ka pa. Kaya nung nagpapasalamat ako sa Panginoon because kung pinatuloy yun sa referee, hindi talaga ako susuko. No matter what, kahit patayin mo ako, hindi ako susuko. Ganun talaga yung sa puso ko. Pero alam ba kung ano tumalo sa'yo? Sa akin lang sa basa ko, ang tumalo sa'yo kay Walters, counter. Kinounter ka niya. Samantalang ikaw ang pinakamagaling na counter boxer, di ba? Sigigil po ako Sigigil diba? ako with the feeling na isang suntok lang ang kailangan nito. Nagigil yung katawan ko at nawala yung counter lahat. Oo. Lahat ng pinanalo mo kasi nakita ko counter. Yung ikinatalo mo, yung counter naman ni Walters. Ironically. Ironically. By Walters. By Walters. Left hook by Donaire. Right. Donaire down again. A chopping right hand, and Donaire is flat on his back. I think it's over. Oh boy! Oh no, he's out! He is out! Nonito Donaire is flat and out! And remember, Walters predicted a knockout win between the 5th and 6th round. Ito yung kalapalakol na kanan, chopping down Donaire. He stayed too long. Sabi ko nga, he was flooding already at that sequence, and he was gonna walk into right hand. Yun mismo nangyari, Ronnie. He was flooding, he walked into right hand. You know? Yeah, missed with the left. He swung for the fence. And then he Got a taste of his own medicine. Big problem for Nonito Donaire. Getting co-reaction by Axman Nicholas Walters. He is strong. He's a beast. Iba talaga si Walters. This guy got a Mini Cooper when he became a world champion. I wonder what he's getting now. Idol, doon sa lahat ng mga nakalaban mong mga boxers, sino yung gusto mong balikan at gusto mong makalaban? First, yung si Rigondo, because unfinished business po yun. Tama.
nandito ako sa timbang nila ngayon at kailangan kong i-prove sa sarili ko na makakaya ko sila. Asa na ba si Segundo? Champion pa rin ba siya? Champion pa rin. Nandun pa rin yung belt sa kanya. So, pwede ka talaga maging challenger. Opo. Yun yung plano ko po is to be the challenger and hopefully na makalaban ko siya. And of course, kung down the line, pag feel ko na kaya ko na yung timbang ng 126, akit ako and hopefully get a rematch with Walter. Ayan mga kaibigan, ready na uli ang ating Filipino Flash para lumaban uli sa March 28 sa Araneta Coliseum para sa Pinoy Pride 30. Idol, napanood natin lahat ng mga nakalaban mo, na itanong ko na sa iyo lahat kung ano ang naging laban mo at naging istorya dun sa likod ng laban mo. Ito namang si William Prado, anong basa mo dito sa mga kalaban mo sa March 28? Malakas din po ito. It's a B-level fighter na magaling din, malakas din, but I feel na nandun pa rin ako sa elite and I have to prove that against William Prado. Kailangan ko na talunin siya in a elite level. Sino ba si William Prado? Brazilian po. Brazilian, Opo. champion din. Brazilian contender. Malakas. Malakas din po. So, palagay mo, anong forecast mo? Anong round mo patutulugin? Paano mo tatalunin? Wala po akong mga ganun-ganun kasi I feel na kung ano man yung makukuha ko, makikita ko, kukunin ko. It can be as early or it can be as late. Yan mga kaibigan, samahan po natin si Nonito Donaire Jr. sa kanyang pakikipaglaban sa March 28 po sa Araneta Coliseum, Pinoy Pride 30. Patunayan po natin na siya pa rin po ang ating superhero.